Tay Kapuso, pahiram po ng 15 o 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng kasama natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Tay Kapuso, please welcome ang paborito nating kapitbahay, Mikey Quintos. Hello. Thank you. Thank you for being here, please. Thank you. Looking good. Thank you. Maraming salamat at congratulations sa inyong bagong palabas. Salamat na madami. Let's talk about it, GTV. The title of the show is... Lutong Bahay. Ganda, no? Para kang kapitbahay lamang. So, ano ang... what show is this? What kind of a show is this? Lutong Bahay, ayan. Sobrang saya, Tito Boy. Kasi bumibisita ako sa mga bahay ng mga personalities. Hindi lang mga artista, mga vloggers at iba pa. As in, mga beauty Public queens. figures. Public figures, yes. Alright. Tapos, I think the show is a really good platform to show the aside of the celebrities that we idolize na hindi usually nakikita ng mga tao. At madalas nakikilala natin ng mga tao sa pagkain hilig nila, sa Tama. pagkain kinakain nila, di ba? Yun ang main na sinishare namin kasi. Nagsishare sila ng mga recipe na usually nanay nila ang nagpamana sa kanila. Tama. Kasi naman, totoo naman sa kwentuhan sa bahay, Tito Boy, di ba? Pagkain, habang kumakain tayo, nagkakwentuhan with our families. So, yung mga memories na nadikit sa puso natin, sa dining table na nangyayari. Halimbawa, the other day I got a gift mula po sa mami ni Catherine Bernardo. Oh, yeah. Mami Min, maraming salamat. Yung klase ng adobo, kasi halimbawa, pag adobo ang pinag-uusapan natin, hindi dahil sa nakatikim ka na ng adobo, natikman mo na ang lahat ng adobo. Tama. Napakasarap ng bersyon ni Mami Min. Ito yung tuyo, Walang sabaw. Right. At ang napakasarap, pinakamasarap na leche flan na natikman ko sa tanang buhay ko. Alam mo yun, so when you go to a house, kanya-kanyang kwento. Totoo. Ganito, may sabaw ang aming adobo. Ang iba naman, ang adobo merong saba. Tama. Oo. Sa amin, mag-garlic. Mag-garlic. Sobrang daming garlic. Diba? So doon nagsisimula yung kwento. And that makes the show interesting. Now, while I know that we were supposed to work on the show, base sa iyong karanasan, saan ka nag-i-enjoy, saan ka nahihirapan? As a host. As a host. Oo. Sobrang nag-i-enjoy po ako using so my mentors in acting noticed this early on in my workshops nung nag-aartista ako na I'm a strong empath daw. And with hosting, nagagamit ko sobra yun, Tito. As in, yung pakikiramdam na using that, you trust your gut na tama yung tatanungin mong tanong sa guest mo. And of course, you said this, nanghihingi kasi ako ng tips kay Tito Boy. Tinatawagan ko siya off in my own time. And sabi mo nga, we should always make our guests feel safe. That's the #1 thing, right? And lagi yun importante sa akin. And because of being an empath, I think, mas madali yun. Tama yun. Ang ganda ng pinanggagalingan mo doon, kasi kung empath ka, empathetic po, may isa pa kaming word na ginagamit yan. You're able to co-feel, yung sinasabayan mo yung pakiramdam ng iyong kausap. Sasabayan mo siya, hindi mo pwedeng iset yun. But it takes a lot of listening. Exactly. Hindi lamang sa mga salita na sinasabi, pero sa sinasabi ng katawan. Exactly. Babasahin mo yung social cues. Right. Yung mood nila ngayon. Ganyan. Galing. Kasi, tsaka yung backup ng research. Right. You do it the night before, you read about them, so you know what to ask about. Kung saan ka curious kasi most likely, doon din magiging curious yung mga viewers. Until it becomes every day. Yes. So research becomes daily. Yeah. Ipon ka lang ng ipon. Kasi bawat guest, halimbawa, na pinupuntahan mo, bawat bahay, ibang personalidad, ibang kwento, ibang araw, ibang nararamdaman. But, yung challenge po, Tito, feeling ko pumapasok na usually kasi ganito, studio tayo, di ba? Ito papasok ko sa bahay. Right. So, may ibang level of respect kang kailangan na iparamdam. And iingatan mo kasi andun din yung pamilya nila. Right. So, minsan yung pinag-uusapan nyo nung guest nyo, nandun din sa bahay mismo. So, yung sensitivity, you have to be extra sensitive. Sasamahan ka namin sa paglalakbay na ito. But congratulations. Thank you, Tito. Imbitahan mo ang lahat na maging bahagi ng Lutong Bahay. Yes, mga kapitbahay. Yan na yung tawag ko sa inyo. Tuwing 5:45 po ng hapon, samahan nyo kami at makisalo kayo
sa mga ihahain naming putahe sa Lutong Bahay. Sa GTV po yan. Sa mga kasama kong co-host kong mga chef, marami din silang mabibigay na tips sa inyo sa kusina. Kaya see you po Mondays to Fridays ang Lutong Bahay sa GTV. Iwanan lang natin sandali ang Lutong Bahay. Alam mo, alam ng lahat that the past months were not necessarily easy. Dahil yung pinagdaanan, Lola, pumanaw, you were diagnosed with, how do you call that? PCOS. PCOS. Opo. And then, na-scam. Yes, ang dami nangyari. Nagkasabay-sabay. Pero ang tanong ko, Mikey, how do you cope with challenges like these? I pray. Talagang pupunta ka doon? Hindi agad dito, aminin ko. Oo. May ugali kasi ako na planner ako. Kung kaya kong ayusin, mag-isa, ayusin ko, ipaplano ko. Pero yun yung na-realize kong mali ko. Kasi kakaplano ko, nakakalimutan ko ng mag-surrender kay Lord ng pwede kong isurrender sa Kanya. Kasi hindi lahat kaya kong ayusin mag-isa. So yung hindi ko kayang ayusin, natutunan kong ibigay sa Kanya. Nung nagawa ko yun dito, as in, doon ko lang na-feel yung peace. Oo. Ba't yung pinapakita si nanay? Ano ba? Oo. Kasi itong Lutong Bahay dito, si nanay yung laging nagluluto sa bahay. Oo. So when we lost her, feeling ko gift niya yung Lutong Bahay. Make it your tribute, you know, to Exactly. nanay. Feeling Diba? ko gift niya sa akin yung Lutong Bahay na somehow yung months na wala akong trabaho, na-depress ako, sinisi ko sarili ko. Tapos with the PCOS, tumaba ako. Kaya na-connect ko yun, nakasalanan ko, ba't ko hinayaan sarili kong tumaba, kaya wala akong work. So, yung hate sa sarili, I think doon nang galing yung depression. Kahit anong pep talk ni Paul, may bigat sa puso ko. Tapos, napagod ako one day, nagising ako, sabi ko, tama na, pagod na akong magising na malungkot ako. I have to do something about this. Right. I talked to Sparkle, my management. I expressed what I was going through. Tapos sabi ko, pwede bang may mag-workshops ako para may pinagkakabisihin ako kahit papano habang wala pang trabaho. At dumating ang show na ito. Ito na nga, yung workshops po na yun, speaking, public speaking, Right. hosting workshops. Right. Wala pang Lutong Bahay, Tito Boy. Feeling ko, binulungan ako ni Lord na, oy, gumalaw ka, stand something. up. Tama na. O, tama na Right. yung pagmumukmok, Mikey. Tapos nung, who would have thought, like, siya lang Right. talaga yun. 4 months later, pumasok yung Lutong Bahay. Alam mo, sa mga pinagdaanan mo, I don't know if this is a correct question, pero pera ang naging problema, naloko kayo, because health, Yeah. and then loss. Ano yung pinakamahirap? Yung doubt sa sarili. Oo. Kasi doon mag-e-end. Yung naging effect nung pagsasama ng lahat. Oo. Kasi yung pinakamahirap, tinry kong i-handle mag-isa. Hindi ako humingi ng tulong kay Lord. Yun yung naging mahirap for me. Yun. At ang importante rin is, when you spoke to Sparkle, ang naririnig ko doon is, pag may problema ka and if you feel hindi mo na kaya, talk to someone. Of course, Oo, open talk to up. someone. Don't be afraid to ask for help. For help. Ayun. Yun nga Can we say eh. that again? Oo. Huwag ho kayo matakot humingi ng tulong. Tama, Oo, tama. di ba? Anyway, napapag-usapan, it's election season, hindi lamang katatapos lamang po ng eleksyon sa Amerika. Sa atin ngayon ay painit na painit ang eleksyon. Ang iyong pamilya ay nasa politika. Do you see yourself getting into politics? Right now, Tito, hindi talaga. Oo, hindi I don't ka. see myself going there. Pero, ang tingin ko po kasi, ang pag-aartista at ang politiko, yung pinaka-common thing dyan, yung service sa tao. Yung gusto na, yung mga artista, gusto Ibang natin... paraan lamang. Oo, gusto natin nagpapasaya, nagpapatawa ng mga Okay. tao. Yung ibang service pa rin siya though, pero yan, ang daming nagsasalitang, ang daming nag-file ng candidacy ng mga Oo. artista. Feeling ko, as long as yung hearts nila nasa tamang place. Lugar. Oo. Walang Pero masama. ano ang iyong masasabi? Dahil merong isang kritisismo na walang karapatan ang mga artista pumasok sa politika. Oh, wag tayong magsalita ng tapos. Napaka-discriminatory, no, ng tunog. Parang ang Oo. one-sided. Oo, yun lang yung tingin ko. Ako, yun ang isang bagay na gusto kong pag-usapan sa mga darating na panahon para mas lalo nating maintindihan. Tama. Di ba? Kung ano ang pagkakapareho, kung bakit pumapasok ang mga artista, hindi naman lahat sa politika. Tama. Kung bakit nagiging attractive itong
itong buhay politika ng mga public figures, ano ang pagkakaiba, anong kanilang nakikita. Kasi pag sinabi mo ngayon, bakit ka pumapasok? Gusto kong makatulong. And that has become the definition of public service. But that's for another story. Let's do fast talk. Okay! Pero pag si Paul, halimbawa, si Paul ang pumasok, papayag ka? Kung may choice lang ako dito, Kung may choice ka? pipigilan ko. Pero, Kung? sino ba ako? Right. Kung gusto talaga niya, susuportahan ko siya. Tama naman. Susuportahan ko siya. There you have it. Let's do fast talk. Okay. Okay, may kilig o may kilabot? Parang gusto ko yung may kilabot. Lutong bahay o lutong karinderya? Lutong bahay. Kapitbahay o akyat bahay? Kapitbahay. Hahainan, susubuan? Susubuan. Salas o kusina? Salas. Sweet si Paul kapag? May kasalanan. Bitter si Paul kapag? Nagsiselo. O talaga, Totoo. kung pagkain ka, ano ka, Mikey? Sugar. Kung pagkain si Paul, ano siya? Salt. Ipagluluto mo si Paul, anong dish? Steak. Your comfort food? Sabaw. Your cheat day? Chocolate. Sweet, salty? Salty. Sour, spicy? Sour. Okay, guilty or not guilty? Na-insecure sa katawan? Oh naman, guilty. Guilty or not guilty? Nag-cutting classes? Guilty. Guilty or not guilty? Nangopya sa kaklase? Guilty. Guilty or not guilty? May pinagselosang artista? Guilty. Guilty or not guilty? Nang busted ng artista? Nang busted. Oo. Ikaw. Guilty. Guilty or not guilty? Nag-first move sa isang boy? Guilty. Guilty or not guilty? Nagwalwal dahil sa lalaki? Guilty? Ano ba lahat guilty? Tito! Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Chocolates ngayon. Best time for happiness and chocolates. Any time of the day. Complete this. Ang mabait na kapitbahay. Ay hindi madamot. Oh. Magpangalan ka ng isang artista na hindi mo iimbitahan kumain sa iyong bahay. We're going to play a game called Talk or Taste. So, if you wanna talk, you answer the question. If you don't wanna answer the question, may mga pagkain kaming ipatitikim sa'yo. Mangyayari po yan sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. We're back with the show. Kasama ko natin si Mikey Quinto. So huwag niyo pong kalilimutan ang Lutong Bahay. That's 5:45 PM. every Mondays day. to Fridays. Yes, every day. GTV. Yes. Okay. Talk or taste? May magbibigay ko kami ng katanungan. Kung gusto sagutin ni Mikey, ay sasagutin niya. Pag hindi, merong mga pagkain dito na kanyang titikman. Let's go to the first question. Mike, magbigay ng pangalan ng isang artista na hindi mo iimbitahang kumain sa bahay mo. Would you like to answer this question or gusto mong tikman ang hot sauce na ito na alam Dapat, kong... Tito Boy, Aha. parang kitchen interrogate sa Lutong Bahay. Okay. Pag sinagot ko, ikaw yung kakain. Hala! Ganun kasi. Kasi pag sinagot ng guest ko, Aha. ako yung kumakain. Ay, hindi naman ako hihindi. Okay, Sige. okay. Alam nyo, nagdali. Parang... Okay. Sige, okay. So, may mga sorpresa ang buhay. Ang Okay. sagot ko sa tanong na yan, I think ang hindi ko iimbitahan na kumain sa bahay ko ay si Miss Jacqueline Jose. Ba't ko siya iimbitahin? Matakot pa ako, di ba? Oh, magbulto sa akin yun dun. Oh. Hindi, baka naman pwede akong humirit. Dapat buhay. Buhay! Wala na! Nasagot ko na! Dapat buhay. Nasagot ko na! Dapat buhay. Ready na ako. Okay, Oo. nasagot ko dito. Dapat buhay. Dahil ang sagot mo ay wala ito sa usapan Wala natin. yun sa rules. Dito mo. Alam nyo? Hindi ako ready dito, ha? Tubig! Wala bang gatas? Okay. Sorry. No, Hindi, that's hindi, not. okay lang. Okay. Next. Grabe ito.
Pasintabi kay Paul. Okay. Inamin ni Kelvin Miranda na na-in-love siya sa'yo noong magkasama kayo sa The Lost Recipe. Okay. Nagka-feelings ka rin ba noon kay Kelvin? Oo, hindi. Na kung mata ng salmon ang kakainin. Kakainin ko na lang. Sorry dito. Okay. Ako, masarap yan sa akin eh. Really? Oo, I Hindi like ko pa po that. ito natitikman. I really like that. Pwede ba talaga ito kainin? Oo, sarap yan. Cheers, mga kapitbahay, kain po! Ang ganda yung... Masarap nga. Masarap yan. Parang yung taba ng bangus sa Yes, gitna. ang sarap. Masarap. Pero ang anghang talaga. Dito, sorry. Thank Okay, you po. next. Okay. Sabi mo, maseloso si Paul Yeah. kesa sa'yo. Pangalanan mo ang artistang pinagselosa ni Paul. Ano pong kakainin niyo pag sinagot ko? Barley. Barley. Eh, di yung minention niyo po before this question. Okay! Si Kelvin Miranda. Ibig sabihin, ako'y iinom ng barley. Sorry, babe. I love you. Don't be mad. Oh my gosh, magagalit yun. Alam nyo, ayoko na ng game na... Ako naman, ayoko na ng game na ito. Kaya wala. Di ba masaya? Masaya. Kaya Thank you, dapat Mike. manood kayo ng Lutong Bahay kasi masaya yung How do you call the Kitchen game? Terrogate. Kitchen Terrogate. Kitchen Terrogate. Abangan nyo po yan. Yes. Supportahan nyo natin sa Mikey. Mikey, thank you very Thank you, much. Tito Boy. Maraming salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan. It's hot sauce! maraming salamat. Be kind, make your nanay and tatay proud. Goodbye for now. God bless you. Bye!